Good morning, sir. Sa gitna ng lungsod ng Iligan, buhay ang sigla ng mga estudyante. Iba't ibang kwento, iba't ibang pinagmulan. Kahit para sa ilan, pagpasok sa lungsod ay higit pa sa kaninumang pag-aaral. Ito ay isang bagong mundo. Sa itong mundo, malayo sa bundok o probinsyang pinagisnan. Ito ang kwento ng kultura. Ang kwento ng pag-a-adjust, pagkabigla, ang tinatawag natin culture shock. Sa dokumentaryong ito, susubukan naming tuklasin ang karanasan ng mga kabataang lumaki sa probinsya, nakikipagsabayan sa syudad. Ano ang kanilang karanasan? Ano ang kanilang mga takot, saya at pagkabigla? Kamusta? Ako si Carlene Doricon. Nagmula ako sa lungsod ng Muselas na Lawigyan ng Quezon. Assalamualaikum warahmatullahi everyone. My name is Amar Din Makading. I'm from Marawi City originally. Ako si Lyra K. Amnanisid, lumulupyo sa Dumingan sa Pangasinan Sur. I decided na here sa NSUI since my mama is originally from Iligan and she is also an alumni of the university. Biskwila ko sa Iligan City kay gusto na ko ma-explore ang daghan pa nga opportunities and di ko ganan ma-stuck sa faith ito sa among lungsod. The reason why I study here in Iligan City is I prefer the hospitality and the education here at IT. Ano ang una mong napansin o naramdaman pagdating mo sa Iligan? Una ko muna dito is at first I feel like out of place since very different to the iyahang culture, but then I was welcomed by my relatives here and they make me feel like I'm at home. Iligan City ay ang pananamit nila sa mga babae. Medyo wild sa akin. Una gid na ko napansin pag anhin ako sa Iligan kay grabe good ka daghan sa mga tao nga nasa klase lang gid ng mga tao. Ito mangod sa mua kay kanang mingaw dayon inig kagabi nig kanang 7 PM sirado na gid ang tanan wala na kay makita sa dalan and dili lively pang gid kaayo mo pay pagsugod sa adlaw. Ano ang pinaka naging mahirap i-adjust sa pamumuhay o kultura dito sa lungsod? So far, ang mahirap na i-adjust dito is ang pagka-homesick ko doon sa amin, sa mga kaibigan ko, especially family. Ang pinagyod ka listan gid kay ko nga mag-adjust kay ang transportation system sa jeep. Kay wala mo gana siya sa amo kay sikad-sikad lang ana tapos kana pong sa inimang tambok dalan sa pedestrian lane. Wala ko na siya sa mua kay gamay ra kay sakyanan dito, minaw gid ang lungsod. Medyo nahirapan talaga ako is ang sa language barrier since pumunta ko dito is hindi talaga ako marunong mag-Bisaya and Tagalog lang talaga. So, medyo nahirapan ako maki-communicate so other people. Kumusta ang pakikisalamuha mo sa mga tao dito sa Iligan? Ang pagkisisila mo ko sa mga tao dito ay, of course, medyo na-intimidated ako kaya hindi ko makilala. Pero nung nakilala ko sila, maganda naman mga ugali nila. Okay naman siya since ngayon is I've been able to adjust. So, medyo hindi na ako nahihirapan makipag-communicate sa other people. May mga pagkakataon bang naka-experience ka ng homesickness at paano mo ito hinarap? So, mga few weeks na pagpunta ko dito is talagang nahirapan talaga ako mag-adjust. But then, since I'm surrounded by my relatives naman and also I have a good support system, I've been able to express myself and to be safe at home also. Oo naman, may mga times na nakukumsik ako doon sa amin. Pero sa mga ngayong mga kaibigan ko at mga new friends, malamang sa new environment, natutulungan naman din. Ano naman ang pinaka-na-miss mo sa inyong probinsya o komunidad? So, first, I really miss my my people, so my family and also my friends.
since it's been medyo matagal na rin since pag uli na akong uwi dito sa Lucena. And secondly is ang food. Kasi very different rin siya ang favorite dito sa Iligan sa Lucena. And I have this favorite spot sa among tapos sa among school dito nga gina-kimchud na ako katong ilahang pansit hab-hab o lumpia every afternoon. Kung unsa ka close ang mga tao, murag tanan dito kay kaila sa tanan, kay since gamay ra gid siya nga komunidad. And maski maglaag ka, mainhan ka sa mga tao nga, uy, imong anak naglaag dito. Pero diri man good, murag lagyo kayo mga tao, murag strangers tayo mo. So na-miss tayo na ko ang buhay. Kana nga social feel, na close mo ka lang. Ano ang mga pagbabago sa iyong araw-araw na gawain nila ng monobultak ka din? Honestly, kay akong day-to-day life here sa Iligan, sa Lucena is very similar naman since I'm still a student. So, akong life is very school bahay lang. Pero sa pakikisalamuha mo sa mga tao rito sa Iligan? Sa una yun, nahadlok dito kay naadi mga stereotype nga mga Muslim kay invade. And karon na kuan na ko nga dili din na siya mo tinuod. Daghan yung classmates na mga Muslim and na-realize na ko nga same lang po dahil sila sa atin. May mga bagay o kultura ba sa Iligan na ngayon ay natutunan mo ng yakapin o tanggapin? Mga bagay po nga na medyo ako na shock sa dito natutunan sa Iligan is pero ngayon natanggap ko na ay yung mga pananamit ng babae at saka lalo na yung mga event dito na especially drag queen, wala sa amin yun eh. So medyo doon na-shock ako pero sa ngayon natanggap ko na po, hindi na po sa akin po. So, akong na-notice here sa Iligan is ang very diverse background of people. Wherein, sa Lucena kasi is very Catholic ang mga person. So, here I've been able to be with people of different backgrounds. So, that's what I've been able to learn. Ang number one gid na bagay nga na kung ano na kong iyakapin kay ang pagkaon o kater. Since sa amua wala din na siya nga kanang barato kay nga meal, then sulit kaayo. And karon it's one of my favorite food na dili sa Iligan. Anong payo ang maibigay mo sa ibang kabataan lilipat rin sa lungsod para mag-aral? Ang akong gipayo nila is they must remember na change is constant. Kay we must always remember to embrace change kay kung unsa atong nakita, dili gid siya always nga mo na atong ma-experience. Ang advice ko po sa ila kung lilipat sila dito is be open-minded naman din eh. Everybody is diverse here. So, may mga iba, hindi kaparehas ng paniniwala mo. May mga iba din na iba yung paningin nila sa ibang perspective. Pero, all at one naman din yun eh. So, respeto lang. Meron akong may bibigay na payo para sa other na kabataan is don't be afraid to experience new things. Kasi with new things, we'll be able to gain new knowledges and perspective also sa life that I believe will be valuable para sa imong life. Habang pinipilit nila makibagay sa buhay syudad, dala pa rin nila ang kanilang pinanggalingan. Ang bawat araw ay pagsubok, ngunit ito rin ay paglalakbay patungo sa panibagong yugto ng kanilang buhay.